Praise God. Ang sarap pong mag-worship kay Lord. Amen. So, at this moment, we will do our connect. Ayan, sige po. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na huminga. Ay, ayan. So, dito po sa ating connect, hahanap po tayo ng partner natin, yung hindi pa familiar, hindi pa natin nakakausap. Sige nga po, check mo nga iyang katabi mo. Mukhang bago ba yan? Kung hindi, ibig sabihin hindi siya yung makakapartner mo mamaya. So, ito pong ating connect, 1 minute lamang ito. Pakatandaan po natin na dapat makapagsalita kayong pareho. So, tag 30 seconds tayo. Okay po? So, ano po ba yung pag-uusapan natin? So, ito yon. Ang tanong, kailan mo nararamdaman na mahal ka? Ulitin ko po. Kailan mo nararamdaman na mahal ka? Ayan, sige po, tatayo tayong lahat. At bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para makapag-partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, meron pa po dito sa harap. Meron pang walang partner. Sige po, 1 minute starts now. Okay po, yung isa naman, last 30 seconds. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, nawili ka. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Again, welcome to our church. Love God, loves people, and make disciple. Amen. Are you excited tonight? Amen. Amen. So, kung hindi kayo nakarating kahapon, it was live sa ating Facebook account. Ang speaker natin kanina si Pastor Oral. Kala ko nga wala nang pupunta ngayong gabi eh. Pero praise God, you are here. Amen. Sabi mo sa katabi mo, praise God, you are here. You are here. Amen. Praise the Lord. So today, we are still in our series entitled Connect. So when we say connect, alamin natin na your connection is, or connecting people, is the best manifestation of love. So when you connect to the people, ibig sabihin, you love the person. Pwedeng pamilya mo, pwedeng mahal mo sa buhay, pwedeng kaklase mo, kaibigan. So connection means that you want to enter to his life or his world, even if it's trembling. Kahit na parang ang gulo-gulo ng buhay niya, because you love the person, you are willing to enter to his life or her life. Amen? Kaya this time, tatayo tayong lahat as we read the word of the Lord from Mark chapter 1, verse 40 to 42. Says here, a man with leprosy came and kneeled in front of Jesus, begging to be healed. If you are willing, you can heal me and make me clean. He said, moved with compassion, Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed. Instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Salamat po sa provision mo sa buhay namin. Salamat sapagkat hindi ka po nagbabago, di ka po nagkukulang. Lord, speak to us.
not just for us to be motivated, not just for us to be encouraged, but Lord, we allow you to transform our life through your words, Lord God. Salamat po sa pag-ibig mo na di nagbabago, di nagkukulang. Ngayong araw na to, ikaw ang makilala namin, maranasan namin, mula dito sa on-site hanggang sa online, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo pong lahat ng papuri. Basta salamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Makakaupo po tayo. So let me give you the picture of a man with leprosy. Sa Tagalog, ito ay may ketong. Alright? Huwag kang titingin sa katabi mo. Okay? Kotongan ka niyan. Okay? So when we say ketong, alam niyo daw po pala, when we say ketong, ito ay, pag sinabi nating ketong, nagsisimula ito sa, para maintindihan natin mabuti, yung ketong pala, nagsisimula siya sa pakiramdam na parang pagod na pagod ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nagsisimula pala siya sa isang pakiramdam na you feel like you're so fatigued in working. Tapos, parang sumasakit yung mga buto-buto. Sabi mo, number check, 2. Tingnan mo na yan. Okay, 2. So, ganun daw siya nagsisimula. And then, after that, magkakaroon ng very pinkish na sugat in any part ng yung body. Isa lang yon. Isa lang yon, tapos biglang paggising mo umagahan, kumakalat na siya. Andyan ba kayo? So, ganun daw nag-start yung tinatawag nating ketong. And because of that, kapag nakita ka nilang may ketong, i-isolate ka nila. Bawal kang mausap sa pamilya mo o sino mang tao. So because you were isolated, ang gagawin, ilalabas ka dun sa pinaka-city nila. In their times, pag sinabing city, ano yun? Napapaligiran nyo ng mataas na wall. No one can enter from outside without their permission. So ang gagawin, pag may ketong ka, dun ka sa labas ng gate. Imagine, for how many years na may ketong ka, wala kang kausap. Sarili mo lang. Inaaway mo pa. Di ba? That's what will happen to this man. Kaya naman, nung nabalitaan itong lalaki na to, na there is a man named Jesus who can make miracle, who can make healing, or isang sakit ay kayang pagalingin, nagkaroon siya ng hope. Sabihin mo nga sa katabi mo, hope. Na ito palang may ketong na to, wala pang nabalitaan at wala pang naitala na may gumaling sa ketong. In fact, kapag nagkaketong ka, parang hihintayin ka na lang mamatay, tapos pag namatay ka na, susunugin ka na lang. So that's what happened to those person na may ketong. So here's come the man, hindi siya sigurado kung anong pwedeng mangyari kapag nakaharap niya si Jesus. But one thing is for sure, he heard that Jesus can heal any kind of disease. So walang mawawala sa kanya, total ang dami nang nawala sa kanya, walang mawawala sa kanya kung susubukan niyang lumapit sa Panginoon. Kaya the moment na nakita niya si Jesus, you know what he did? He never shout, he never say Jesus agad-agad. You know what he did? He kneeled down before Christ. And ang sabi niya, if you are willing, you can heal me and make me clean. Amen? So join me in our message today entitled, If you are willing. If you are willing. Amen? Sino dito willing? You know, malaking bagay pag sinabi nating willing. Kasi kahit anong gawin natin sa isang tao, pag hindi yan willing, wala tayong magagawa. Pero subukan mong willing yan, di mo pa niyayaya na una pa sa'yo. Andiyan ba kayo? Pero kapag hindi yan willing, tingnan mo yung katabi mo, ang dami yang dahilan. Sasabihin niya busy, sasabihin niya may ginagawa, sasabihin niya pagod siya, wala naman siyang ginagawa. Pero pag willing yan, kapatid, kahit hindi na yan makalakad, pupunta pa rin yan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, willing yan ngayong gabi. Amen? Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Kasi pwede namang nagpapahinga naman yan at natakot sa ulan, pero nandito pa rin yan para sa Panginoon. Amen? Because we are willing. And importante yun. Willingness is very important in every aspect of our life. Kasi hindi natin magagawa ang isang bagay without willingness. Kaya lang, ang sinasabi sa atin, ngayong araw na to, ang tanong, are you willing to connect to other people? That sometimes, even hindi mo naman talaga siya kailangan at wala naman talaga siyang magagawa sa buhay mo, but because God called us to connect to other people, dapat natin tong gawin. You know what? Start connecting makes so hard at first. But if you are willing, you can succeed connecting to other people. The question for us today, willing ka ba?
Amen? Willing ka ba? Hindi ko alam kung naranasan nyo to. Dumating din sa pagkakataon ng buhay ko, ang dami kong friend requests. Mga 3K, ganun. As, famous. 3K kasi dami account lahat. Hindi, dumating sa pagkakataon, ang dami kong friend requests, and then, ayoko siyang i-confirm, not because I don't want to make friends to them, but because I'm not sure what will happen when we are connected. So parang hindi ko naman sure kung ilalike nila lahat ng post ko, baka ibabash lang naman nila ako. So why I need to respond to their friend request. But today, let me tell you, your connection to other, or connecting to other people is too important for every one of us. Especially kapag wala pa sa Panginoon, kailangan we connect to that people. So paano natin gagawin? If you are willing, connect by reaching out. Sabi mo nga, reaching out. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, in verse 41, Jesus reached out. Sa ibang version ng ginamit niya, He stretched out His hand. Para pala tayong makakonect, kailangan marunong tayong umabot. Madalas kasi gusto natin tayo yung inaabot, tayo yung nire-reach out. But God is telling to us, tonight I want to tell you, for you to connect to other people, ikaw yung umabot. Are you still with me? After all, the reason why we are here today is because the Lord reached out to us. Inabot tayo ng Panginoon. And the reason why you are here today is because somebody reached out to you. May nag-invite sa'yo, may nagdala sa'yo dito, kaya ka nandito. And God is expecting us na kung paano tayo nadala sa Panginoon, God is expecting us na ganun din magdadala tayo ng tao palapit sa Kanya. You know what? Kaya may naaayos na relasyon kasi may nagre-reach out. Ngunit nasisira kapag walang handang mag-reach out. Bahala ka sa buhay mo. Amen? Sapagkat wala tayong dapat ipagmalaki kasi after all, inabot lang din tayo ng Diyos. Buti na lang, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang nag-reach out si Lord, nag-reach out ang Panginoon sa atin. Buti na lang, hindi niya tayo hinintay pumunta ng langit. Yung katabi mo, hindi siya sigurado. Are you still with me? Tingnan mo nga yung katabi mo, ngingiti yan kasi matatawa siya kung sigurado ba siya o hindi. And that's the reason why, ang tanong sa atin ngayon, it's easy for us to reach out, to connect by reaching out when you are willing. Amen? Kaya nga importante, willing ka ba? Ang tunay na willing to connect ay umaabot beyond sa kanyang mga excuses. Maraming pwedeng dahilan. Pwedeng sabihin natin, nag-aaral ako ng mabuti. Pwedeng sabihin natin, marami kang ginagawa. Marami tayong pwedeng maging dahilan. But if you are willing enough to reach out or connect by reaching out, mas marami kang kayang gawing paraan para kumonek sa ibang tao. Aabot tayo kasi may unang umabot sa ating lahat. And sino dapat abutin natin? Unang-una sa lahat, ang tunay na umaabot, ang tunay na naabot, umaabot talaga yan. Sinong una dapat nating abutin? Wala nang iba, lalo na yung mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? Of course, we want na makipag-connect sa ibang tao. Pero madalas, lagi mong tandaan, na abot ka na ng Panginoon and God is expecting us na umabot din ng ibang tao. Especially those people na wala pa sa Panginoon. Nakakalungkot. Sabi mo sa katabi mo, nakakalungkot. Kasi marami ng taong naabot na sila, pero hindi sila willing umabot. Why? Because if they are willing, siguro, lahat ng tao kilala na si Lord. Pero because may mga taong naabot na, pero ayaw umabot. Bakit? Hindi sila willing. Ang daming dahilan. Ang daming pupuntahan. Are you still here? Kaya nga sinasabi sa atin, kapag willing ka, it's easy for us to connect by reaching out. Sabi ng Romans chapter 15 verse 7, so reach out and welcome one another to God's glory. Jesus did it. Now, you do it. Ginawa na to ni Lord eh. Ginawa na to ni Lord. Si Lord ang unang gumawa nito. Hinanap ka ng Panginoon, nag-stretch ng kamay ang Diyos para sa ating lahat, and praise God, naabot tayong lahat. Kaya ka nandito ngayong araw na to. At dahil ginawa to ng Panginoon, it's your turn. It's your turn to do it. Amen? Kaya ang tanong, willing ka ba? Dahil kapag willing tayo, you will have mag-i-initiative tayo, magkukusa tayo. Amen? Dahil na-reach out ka na, alam mo sa sarili mo, that is your responsibility to reach out other people as well. And syempre, magpa-participate ka. Alam mo, pag willing ka, mas maraming paraan kaysa sa dahilan.
Mas maraming pinagpapasalamat kaysa sa pagrereklamo. Kaya pag nagrereklamo yung isang tao, ang lagi mo maintindihan, hindi ito willing. Amen? Hello? Tingnan mo uli yung katabi mo, sabi mo, praise God sa buhay mo. Amen? Kaya nga po, tandaan natin tong mabuti. Mga kapatid, listen to me very carefully. Inaasahan tayo ng Panginoon na umabot tulad kung paano tayo inabot. Amen? Kakayanin nating umabot sapagkat tayo ang unang inabot. Basta willing ka na umabot sa iba. Amen? So pangalawa, mabilis lang ako kasi antok na yung katabi mo eh. Ako din, antok na ako eh. Joke lang. So pangalawa, paano tayo magiging willing? Dapat you are willing to connect by touching life. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, I touch you. At sabi nung verse 41, sabi niya, Jesus touched him. You know, in Jesus' time, kapag may ketong ka, listen to me, pag may ketong ka, bawal kang hawakan or bawal kang humawak. It's because that time, yung ketong, pag may ketong ka daw, parusa to sa'yo ng Diyos. So kapag nahawakan ka, yung humawak din sa'yo, madidefile or magiging madumi din, magiging makasalanan din. Or magkakaroon din siya ng ketong. But you know what? The moment Jesus saw this man, you know what he did? He stretched his arms and touched the man. Amen? Una, pinakita niya na hindi siya nandidiri dun sa lalaki. Tingnan mo yung katabi mo. Madiriin yan eh. Amen? Madiriin yan, di naman naliligo. Joke lang. Alright? Pinakita sa atin, parang ang dami natin, tapos na tayo sa Connect Group ha. Parang pinakita sa atin ng Panginoon na hindi niya kailangan mandiri dun sa tao because He understand the situation of the leper man. Alam ng Panginoon o ramdam ng Diyos when they are downcast, when they are left behind, and where they are distressed or depressed. Alam ng Panginoon yung pakaramdam na yon. Kaya when He touched the person, He knows already kung anong feeling niya. Maliban doon, pinakita din ni Jesus that He is more than the law. When He touched the man, hindi siya nahawa. Ang totoo, nahawahan niya yung may leprosy. Gumaling. Na itong taon na to, nilalayuan. In fact, pag nakita pa lang nilang lalapit pa lang yung isang taong may ketong, babatuhin na nila eh. O kaya tatakbuhan na nila lahat. But this Jesus, hindi lang siya nag-stretch ng kamay, pero hinawakan niya pa. He is more than the thing that people expected to Him. Kung iba nilalayuan, kung iba ayaw siyang hawakan. But here comes Jesus, willing to touch the man no matter what will happen. Kaya ang tanong sa atin, if you are willing to connect, makinig kang mabuti, lalampasan natin lahat ng pwedeng balakid para di natin maabot ang isang tao. But when we say touching life, hindi naman basta, nahawakan na kita. Kasi nanonood tayo ng movie, right? Natatouch ka doon. Naiiyak ka. Pero di ka nagbabago. Nakakaiyak naman tong palabas na to. Tapos pinapanood mo si Dolphy, tapos iyak ka ng iyak. Diba? What I'm saying is, sometimes we are touched by the scenario, by situation, pero di ka nagbago. Naiyak ka lang. So, ang sinasabi sa atin, when you touch people, you make impact to that people's life. Ibig sabihin, may nagawa, may nangyari, may nabigay tayo, may ginawa tayo sa tao na yon, kaya natin siya marireach out. Makinig kang mabuti. Pag sinabi natin magre-reach out tayo or magta-touch tayo ng life ng other people, kailangan may effort. And I'm so blessed with the people na, alam mo yun, ilang beses ka nang tumanggi, ang ginawa pa ng tao na to, sinundo ka niya. Niregaluhan ka niya. Sinuyo ka niya. Tas ayaw mo pa rin, kaya binato ka niya ng kaldero. Joke lang. Di ba? Ibig sabihin, when you really want to touch others' life, you will put some effort on it. Okay? Amen? Nandito po ba kayo? Ang sarap kayang i-invite, tapos yung dadaanan mo, pag pumunta ka dito, magsasamgyup tayo. Di ba? Why? Because you really want to touch others' life. But maliban doon, maliban sa effort nating maabot yung buhay ng ibang tao, dapat nag-e-effort din tayo sa pagbabago ng buhay natin. Amen? Kasi pwedeng we want
to reach out people, pero baka hindi naman halata sa buhay mo. Sinasabi natin, oh, mahal ka ng Diyos. Bakit parang ikaw hindi naman nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? And that's the reason why for us to make an impact, for us to touch life, kailangan seryosohin din natin yung pagbabago. Seryosohin din natin magpabago sa Panginoon. Seryosohin din natin na dapat lahat ang makita sa atin ay maayos at si Lord lamang wala ng iba. You know what? Ang hirap mag-touch ng others' life because hindi halata sa'yo na binabago ka ng Panginoon. Siguro tatanungin na, Pastor, ginawa ko na lahat. Baka hindi na lang pagbabago ang ginawa mo. Ginawa ko na lahat, Pastor. Nilibre ko na. Pinautang ko na. Hindi na nga nagbayad. Pinatawad ko na. Tapos wala pa rin sa church. Baka hindi yung effort mo sa ginagawa mo. Baka yung effort natin sa pagbabago ng buhay natin ang kailangan makita. And that's the reason why let your yes be yes and let your no be no. Amen? Paano natin ma-reach out? Pumunta siya sa kalokohan, tayo pa nauna. Are you still with me? Gumawa siya ng mali, pumalakpak ka pa. Very good. Hindi talaga natin ito ma-reach out. So for us to touch others' life, siguraduhin natin, unang-una sa buhay natin makita. You know, kapag nakita sa buhay natin, it's easy for the other people na maniwala sa sinasabi natin. Bakit? Ikaw yung ebidensya. Amen? Kaya huwag tayong magsawa magpaayos sa Panginoon. Huwag tayong magsawa na piliin nating tumino. You know, hindi pinipilit ang pagbabago. Kasi lahat ng taong pinilit ang pagbabago ngayon, walang nagbabago. Are you still here? It is naturally na mangyayari sa buhay ng isang tao kapag kilala niya kung sino si Lord sa buhay niya. You know, it's also naturally for us to touch others' life when we experience how God transforms our life. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, you must be sure that your light shine well. Then you will give light to other people. They will see all the good things that you do and they will praise God who is your Father in heaven. So ibig sabihin, kailangan daw nakikita sa buhay mo yung pananampalataya at paniniwala natin so that it can easy for us to touch others' life. Minsan kaya di natin matouch yung others' life kasi hindi natin nakikita maski sa sarili nating buhay. Are you still with me? Kaya magandang tanong, kamusta ka sa school? Pasukan na naman. Nakikita ba na nag-aaral ka na mabuti o nakikitang nangongopya ka at sabihin mo God will provide? Ay, bababa yung sagot. Letter B sa number 1, anak. Ano, ginawa mong cheater si Lord? Diba? Kaya nga sinasabi sa atin, gawin natin yung pinakamabuti sa trabaho. Baka ang uwian natin, alas 5, alas 4, nakauwi ka na agad. Tapos magagalit ka, may kaltas ka. Di, let's do our part. Alam mo, pwede tayong magalit eh. Pwede tayong sabihin natin, tao din naman ako eh. Pero always keep in mind, may goal tayo to reach out other people para malapit sa Panginoon. Amen. Sige, magalit ka, sumigaw ka. Ang tanong, makakatulong ba to para malapit mo sila kay Lord? O itong magiging dahilan para mas lumayo sila sa Panginoon? Amen? Kaya tandaan natin, after all, we're doing this not for the people. We're doing this so that they will praise God who is your Father who is in heaven. After all, sa Diyos pa rin lahat ng papuri. Sa Diyos pa rin tayo dapat nagbibigay ng parangal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ipagpatuloy mong mabuting gawain. Amen? Amen? Huwag lang tayong mag-effort sa ginagawa natin para madala natin yung iba. Mag-effort din tayo sa pagbabago at pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, number 3 na. Amen? So number 1, connect by reaching out. Number 2, connect by touching life. And number 3, connect with compassion. Sabi nyo nga, compassion. Ang sabi dun sa verse, Jesus was moved with compassion. Pambira, madali pala sa atin to reach out and to touch other life kapag may compassion tayo. You know, when we say compassion, para daw siyang may paru-paro ka sa stomach. Mag-Englishan ako kasi may kapangalan sa tummy. Para ka daw may paru-paro sa sikmura mo. Kasi daw, when Jesus saw this man, naggalaw yung lamang loob niya.
That's what we call compassion. Ibig sabihin, tandaan nyo itong mabuti, minsan kasi naaawa tayo pero wala kang ginagawa. Ay, nakakaawa naman siya. Anong ginawa mo? Nilike ko yung post niya. But when we say compassion, you feel what they feel and you make an action because you want to help that person. Pero kapag wala kang ginawa at naawa ka lang, ang tawag lang doon, awa, pero hindi compassion. Are you still with me? So si Jesus, nung nakita niya tong lalaki na to, with yung lalaki na may ketong, anong sabi? He was moved with compassion. Pinaggalaw siya nung kanyang habag dun sa tao na yon. Yung compassion na yon na naging dahilan, the reason why he reached out his hand and he touched the man. Na yung ibang tao nilalayuan tong lalaki na to, pero si Jesus, he was moved with compassion. Kaya siya nag-reach out at na-touch niya yung buhay ng tao. Makinig ka mabuti. The reason why we are here today is because of God's compassion. And the reason that we need to have to reach out other people, to connect to other people, is to have compassion to them. Tandaan mo itong mabuti. Mahirap ang buhay ng malayo kay Lord. Mas mahirap mabuhay ng hindi nabubuhay para sa Panginoon. So, for us to connect is to focus on the person kasi alam natin sa sarili natin, si Lord ang tutulong sa tao na to. Si Lord ang kailangan niya. Ang sinasabi sa atin, minsan, umaabot ka lang, pero di mo naman naaabot. You touch others' life, pero walang impact. Bakit? Kasi walang compassion. The purpose of connecting to people because you are compassionate to that person kasi kailangan niya makilala si Lord. Amen? Hindi tayo si Jesus. Sige, pwede natin sabihin, hindi naman ako si Jesus eh. Yeah, hindi tayo si Jesus, pero we have Jesus inside of us. That who is so compassionate to every people na makilala siya, mapakilala siya, at alam ng Panginoon kung anong kailangan ng isang tao. Kaya nga sabi ni Theodore Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Gusto natin magdala ng tao sa Panginoon, wala silang pakialam kung magaling ka, kung may itsura ka, kung madiskarte ka, hanggat hindi nila nakikita kung gaano ka compassionate sa kanila. So let's make some effort to these people. Kailangan nila ang Panginoon. Hanggat hindi nakikita ng tao na pinapahalagahan sila, wala silang pakialam sa atin. Pero magkakaroon sila ng pakialam when they see and know that you are concerned to them, you're compassionate to them. Amen? Let me just end with this verse. Ang sabi ng Mark chapter 1 verse 42 to 45, ang sabi niya ganyan, instantly, not after this account, not after 2 days, instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Then Jesus sent him on his way with extreme warning, don't tell anyone about this. Instead, go to the priest, let examine you, take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed. But the man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. As a result, large crowd soon surrounded Jesus, and he could not publicly enter the town anywhere. He stayed outside and still ridiculed places, but people from everywhere keep coming to him. Sabi ni Jesus, punta ka dun sa mga priest. Kasi nung panahon pala na yon, para mapatunayan na gumaling ka, kailangan ipakita mo yung ebidensya. Hello? At ang sinasabi sa atin, it's easy for us to connect to other people kapag naranasan natin. Kaya lang, on that time, wala pa silang nakita at narinig na gumaling. This is the first account in the New Testament na may gumaling dahil sa leprosy. Kaya ang ginawa nung mama na to, hindi niya napigilan yung sarili niya kahit sinabi, atin-atin lang to. Meron ba kayong experience na huwag mo sasabihin ha? Yung sinasabi mo pa lang na ikalat niya na lahat. Grabe ka naman. Hindi ko naman alam, bawal pa sabihin. So ito, sinabihan na siya ni Jesus, sabi niya, huwag mo sasabihin. Listen to me, this is the person, ang mangyayari sa person natin, sa tao na na-reach out natin. Hindi niya mapipigilan yung sarili niya. Hindi niya mapipigilan yung sarili niya to share the good news. Hindi niya mapipigilan yung sarili niya kung ano yung ginawa sa kanya ng Panginoon. And that's what happened to us. Nung na-reach out tayo, di natin mapigilan yung sarili natin kaya dinala natin lahat ng kakilala natin. But sometimes, we stop. Tanong mo sa akin bakit? Kasi nakakalimutan natin na may pinapagawa pa si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga ang tanong sa atin, when was the last time you reach out your hand to help other, and
When was the last time you touch others people's life because you are compassionate? Sabi niya doon, if you are willing, Lord, you can heal me and cleanse me. Dalawa yung request niya. Yung iba, bakit inisip ko, bakit kailangan pa ng cleansing ay may healing na? Kasi alam nung lalaki, ang tagal niyang nawala doon sa city. He was isolated out of the gate. Ang tagal niyang nawala, ang tagal niyang walang relasyon sa Panginoon. Alam niya sa sarili niyang madumi siya, alam niya sa sarili niyang kailangan niya ang Panginoon. And that's the reason why when he asked the Lord, ang sabi niya, Panginoon, if you are willing, you can heal me, at the same time you can cleanse me. You know what Jesus did? I am willing. And the moment Jesus touched the person, he was healed physically and also spiritually. And after that, makita natin, ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. He speak out about his experience. The question for us today, when was the last time you speak out about your experience from the Lord? Kapatid, the reason why we are here, kasi si Lord umaasa at naniniwala sa kakayanan nating lahat. Tingnan mo yung katabi mo, naniniwala si Lord sa'yo, naniniwala si Lord sa buhay natin, na may mga tao, listen to me very carefully, na may mga tao na paggagamitan si Lord sa atin para madala sila sa Panginoon. The reason why you are here today, it's because God is preparing for us. God will going to use us para sa tao na yun. Sabi ko nga, huwag kang magre-resign sa trabaho hanggat wala kang naipapakilala kay Kristo sa trabaho mo na yan. Amen? Kasi pwede tayong mag-iba pa. Toxic yung boss. Pero ang tanong, did you share gospel to your workmate? Huwag kang gagraduate sa school na yan hanggat wala kang nadadala sa Panginoon. Amen? And naniniwala ako, the Lord is with us and God will use us. Amen? Can we just close our eyes right now? Hallelujah. As you close your eyes, pwede ba lahat tayo tatayo? And I want you to grab a person next to you, the hand of the person next to you. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Can you pray for that person? Can you pray for that person? Can you pray na gamitin pa siya lalo ng Panginoon? Samahan pa siya lalo ng Diyos? At si Lord mismo kumilos sa buhay niya. Si Lord mismo makilala niya. And I want you to pray with compassion. Alam ko mahal ka ng Panginoon at mahal din niya ng Diyos. Hallelujah. This time, pwede ba nating lagay yung kamay natin malapit sa ating mga puso? And I want you to pray that these hands of yours ay gagamitin ni Lord to reach out. Magre-reach out ng mga tao, lalo na yung wala pa kay Lord. And also this light that we have will make an impact that can touch others people's life. And at the same time, let's pray that God will give you a compassion, a real compassion to people, especially those wala pa sa Panginoon. Kapatid, maramdaman mo, makita mo ang nakita ng Diyos. Maramdaman mo ang naramdaman ng Panginoon. Look into the eyes of Jesus, not in your eyes. Feel the way Jesus felt for other people. Come on, you pray right now. And gamitin tayo ng Panginoon. Gamitin ka ng Diyos. Gumalaw ang Panginoon sa buhay mo. Mas maraming taong makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay na meron ka. Hallelujah, hallelujah. You reach out and touch others' life because you are compassionate. You are moved with compassion. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ganun pa man, makinig kang mabuti. Naniniwala ako that we need to celebrate. We need to celebrate. Why? It's a good thing
that the Lord brought you to this place. Praise God, He picked you up. He changed your name. And He saved us. Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon? Come on, just thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's celebrate the goodness of God. Hallelujah. Let's sing Hellas another one. Hellas another one. I am free. I am free. Say, I am free. Hellas another one. I am free. I am free. I am free. Hellas another one. I am free. I am free. Hellas another one. I am free. I am free. Oh, He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Oh, I thank God. Go once again. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Oh, I thank God. I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Hallelujah. We thank you, Jesus. God, let's clap our hands to God. Hallelujah. Yun. Yes, isa mo na pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yes. Again po, welcome po muli sa ating church, Well Iba, who loves God, loves people, and makes disciple. Ngayon naman po, sa pagkakataon na to, dadako naman po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is yung pagbibigay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, it's giving time. Yes. Kaya naman po, if you have your Bible with you, please open with me in Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Ito po yung pagkakasabi. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be a room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit until it is ripe, says the Lord Almighty. Verse 12, then all of the nation will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung faithful tithing. Sabi ng passage natin, bring the whole tithe. Meaning, hindi kulang, hindi dinaya, kundi buo at tama. Ngayon, saan naman daw po dadalhin? Sabi, into the storehouse. Ano nga po ba yung storehouse? Ito yung lalagyan ng mga tithes and offerings para sa Lord na ginagamit to supply the needs of the church. Kaya naman po, if we are giving less than 10% of our income, hindi po yan tithes, but an offering. Alam niyo po ba na ang faithful tithing ay may kalakip na pangako mula sa Diyos? Gusto niyo po ba itong malaman? Number 1 po is protection. Sabi sa verse 11, sabi ng Lord, I will prevent pests from devouring your crops. Kapag pala nagtatapat ka sa Panginoon, siya ang mag-iingat sa lahat ng meron ka. Whether nasa bank or nasa wallet, si Lord ang mag-iingat dyan. Number 2 po is provision. Sabi sa verse 12, then all the nation will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord. Sagot ni Lord yung masaganang ani mo. At hindi lang ikaw, pero lahat ng tao yung magsasabing pinagpala ka.
Meaning, visible din sa iba yung prosperity na naghihintay sa'yo when you faithfully give your tithes to the Lord. Ngayon po, as a short testimony, yan na. Nung nag-aaral pa lang po ako, dati po, sabi ko, para saan pa yung tithing ka ako? Baka siguro kapag nakapag-tithes na, inuubos lang ng church, tapos ginagamit lang kung saan, tapos happy-happy na sila, ganun. Yun yung akala ko nung dati, kasi ano pa po ako nun bago-bago pa lang. And then, suddenly, nagkakaroon po ng mga harvest event, ganyan. And then, doon ko po nalaman na yun din yung magiging dahilan kung bakit ako napunta sa church na ito. Na nagkaroon ng mga offering, ng tithes, for this church to have programs na makakakuha ng mga ligaw na kakaluluwa, mailapit sa Panginoon at mailigtas. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon and then sa puso din ng mga tao na they give cheerfully to the Lord without any other motives but yung puso lang nila sa pagbibigay at pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso. Ngayon naman po, dati din iniisip ko kapag magbigay ako, wala na akong pamasahe, ganun, wala na akong pagkain. Kaya medyo alanganin, ganun. Pero nagtiwala lang ako ng buo sa Panginoon. Ngayon, sabi sa Malakay kasi, trust in the Lord. Subukan daw natin siya, magtiwala tayo sa Panginoon. So sumubok po ako. And then, nung first year po ako, ang nangyari po is nakulong po yung papa ko. So galing po ako sa broken family na noon. Ang kasama ko lang po si papa ko tas yung stepmother ko. And then nakulong pa po siya nung first year ako. So yun, parang wala kang kakampi, wala kang masumbungan, tapos wala kang makwentuhan about sa mga problema mo sa school, ganun. So, I trust in the Lord. Sabi ko, Panginoon, paano po kaya yung mangyayari sa akin? Mag-aaral pa ako, ganun ba? Or paano po, saan po ako kukuha? And then suddenly, nag-aaral ako kahit pandemic, tuloy-tuloy lang po, nagsumikap. Tapos, inisip ko lang yung future na para sa akin, yung gusto kong future ko. And then, nung 4th year days ko na po, is wala na po akong pera nun. Talagang sagad na po, may thesis pa. So, napag-isip-isip ko nun, pero nagtiwala ako sa Panginoon. Sabi ko, God, kung saan po yung will nyo, dun po ako. And then, meron po pala akong tito dito, machine shop owner, di ko po alam, dyan sa iba. So, siya po yung parang naghahanap din po pala siya ng mga kamag-anak niya na tutulungan niya dahil nag-aaral po dito sa Primso. So, nabalitaan ko po yun, pumunta po ako doon, tinulungan niya po ako, lalo na po sa thesis ko, laking napakalaking kaltas po na gastos sa thesis yun dahil doon na po mismo ginawa, ako na rin po yung tumutulong sa paggawa, nagkakapera pa po ako. Ganun po yung nangyari, kaya na-replenish po, na parang na-sustain po talaga ako doon. And then, meron din pong binigay na talent sa akin si Lord, which is yung pag-arte, na nagamit ko rin po para ilaban po sa iba't ibang lugar dito sa Region 3. So, bali, nagtiwala po ako sa Panginoon noon. Doon po yung pinaka-greatest tithes po talaga na ginawa ko. Kasi naalala ko po yun, sabi, giving is not a liability. Giving is an asset. Sabi po ni Pastor, naalala ko nun. Ngayon po, sinubukan ko po yun. Yung nakuha ko pong allowance dun sa bago ako lumaban, yung 10% po nun, dinala ko po dito. Tapos naglista po ako dyan, tapos yung prayer request, nilay ko po. And then, to my surprise po, grabe po ang Panginoon, nagulat po ako. Dahil sa sobrang gagaling po ng mga kalaban namin sa buong Region 3, nag-champion po kami sa tulong po ng Panginoon. At yung 10% din po doon is tinabi ko na po at binigay ko rin po at in-offer ko rin sa Panginoon. Now, sa lahat po ng journey na yun, sinamahan po ako ng Panginoon at ngayon po, graduate na po ako with a degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering. At malapit na po ako mag-board exam this August. Kaya praise God, and magiging mechanical engineer po ako in God's perfect timing. Ngayon naman po, maganda ang pangako ng Diyos sa tapat na nagbabalik sa Kanya. Ngunit kapatid, paalala lang po, kung hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, okay lang na huwag ka munang magbigay. Ngunit kung may desire ka to faithfully give your tithes,
mapag-pray mo na tama yung motive mo at motive ng puso mo. Ngayon po, sige po, tayo po itatayo at hawakan na po natin yung ibibigay natin para sa Panginoon. At ipag-pray po natin yan. Panginoon, dinadakila, itinataas at pinapupurihan ka po namin sa oras na ito. Panginoon, ikaw ang may likha ng lahat at lahat din po ng mayroon kami nagmula po sa inyo. Maraming salamat po sa biyaya na ibinibigay ninyo sa amin sa buhay na meron kami at sa mga biyaya, Panginoon, na inahandog po ninyo sa amin. Panginoon, mahal ka po namin at nagtitiwala po kami sa lahat ng mga pangakong meron ka. Alam namin na di kayo basta tumitingin sa halaga, bagkus sa puso na meron kami. As we give, Lord, ikaw na po ang magbalik ng provision, expansion at protection para sa mga anak mo na sumusunod ng buong puso at pagtitiwala sa iyo at may busilak na hangarin, Lord, sa pagbibigay. Teach us, Lord, to give generously and have a heart of cheerfulness when it comes to giving. Panginoon, sa mga hindi naman po makakapagbigay, continue to bless them, God, nang sa ganon lahat po ng financial struggles and problems nila ay marasilba at mapagtagumpayan po nila ang lahat ng ito because you are our provider, Panginoon. With this, Lord, na ibibigay namin, alam niyo po ang plano ninyo sa amin at kayo din po ang katangi-tanging makakapaggabay sa amin patungo dito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko.